kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay atin tatalakayin ang paksang, karapatan at tungkulin ng mamamayang Pilipino. Sa ating aralin, ating tatalakayin ang karapatan at tungkulin ng isang mamamayang Pilipino at hinding tatalakayin ang iba't ibang uri ng karapatan at suriin ang mga karapatan at tungkulin ng mamamayang Pilipino. Handa ka na ba? Ano-ano ang mga bagay na ginagawa ng iyong mga magulang para sa iyo? Ano naman ang iyong mga tungkulin bilang isang anak? Bakit mahalagang magkaroon ng kaakibat na tungkulin ang bawat karapatang ating tinatamasa? Mga karapatan ng mamamayang Pilipino. Ano ang ibig sabihin ng salitang karapatan? Ang karapatan ay ang pagkakaroon ng pribilehiyo o kapangyarihan ng isang mamamayang magawa o maipagkaloob sa kanya ang mga bagay na dapat niyang matamasa. Ngunit mahalagang tandaang walang karapatang walang limitasyon. Ang pagkakaroon ng karapatan ay hindi nangangahulugang maaaring gawin ng isang tao ang lahat ng kanyang naisin. Sa halip, nararapat na laging isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa at maging ang mga batas na ipinatutupad sa ating bansa. Sa ating kasalukuyang saligang batas, Artikulo 3 ay malinaw na nakasaad ang mga katipunan ng karapatan o Bill of Rights ng mamamayang Pilipino. Ito ay mahalagang bahagi ng saligang batas na nagsasaad ng pag-iisa ng mga karapatan at kalayaan ng mga tao na hindi maaaring labagin, pakialaman ng kahit sinong puno o naglilingkod sa pamahalaan o sinumang mamamayang pribado. Maraming karapatan ang tinatamasa ng isang mamamayan sa isang estadong demokratiko tulad ng mga sumusunod. Karapatang likas, karapatang konstitusyonal o politikal, karapatang sibil, at karapatang pangkabuhayan. Karapatang likas, mga karapatang kaloob ng Diyos upang tayo bilang tao ay makapamuhay ng maligaya. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga karapatang likas. Karapatang isilang, karapatang mabuhay, karapatang magmahal at mahalin, karapatang konstitusyonal o politikal. Ito ang mga karapatang nakapaloob sa saligang batas. Ang mga ito ay nagbibigay sa mga mamamayan ng kapangyarihang makilahok sa pamamalakad ng pamahalaan. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga karapatang konstitusyonal o politikal. Karapatang bumoto, karapatan sa malayang pamamahayag, karapatan ng pagkamamamayan, karapatang magpahayag sa karaingan sa pamahalaan, karapatan sa tungkulin pampubliko, karapatan sa pantay na pangangalaga ng batas, karapatang sibil, ang mga karapatan ng bawat individual sa kanyang kapwa. Ito ang mga karapatang magagamit ng bawat tao sa pagtatanggol sa sarili at sa pagbibigay proteksyon sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Narito naman ang mga halimbawa ng karapatang sibil. Karapatang maging malaya. Karapatang maging ligtas ang sarili at tahanan. Karapatang pumili ng lugar na titirhan. Karapatang magtatag ng mag-anak.
Karapatang magkaroon ng ari-arian. Karapatang sumapi sa mga samahan o organisasyon. At karapatang pumili ng sariling relihiyon o magkaroon ng kalayaan sa pananampalataya. Karapatang pangkabuhayan. Ang mga karapatan ng bawat indibidwal na mapabuti ang kabuhayan ng sarili at mag-anak. Narito naman ang mga halimbawa ng karapatang pangkabuhayan. Karapatang paunlarin ang sarili. Karapatang pumili ng hanap buhay. Karapatang lumahok sa mga produktong gawain. Karapatan sa edukasyon. At karapatang pumili ng propesyon. Muli, narito ang mga katipunan ng karapatan o Bill of Rights. Karapatang likas, karapatang constitutional o political, karapatang sibil, karapatang pangkabuhayan. Mga tungkulin ng mamamayang Pilipino. Ano ang ibig sabihin ng salitang tungkulin? Ang tungkulin ay ang mga kaakibat o mga gampaning dapat isagawa bilang mamamayang Pilipino. Narito ang ilan sa mahahalagang tungkuling dapat gawin ng mga mamamayan upang patuloy na mapatatag ang demokrasya sa bansa at lubusang makamit ang inaasam-asam nating kaunlaran. Paggalang sa watawat ng bansa. Paggalang sa karapatan ng kapwa. Pagiging kapaki-pakinabang ng mamamayan. Paggamit ng maayos sa mga pampublikong lugar o kagamitang pambayan. Pagsunod sa mga batas ng pamahalaan at pakikiisa sa mga programa nito. Paggalang sa watawat ng bansa. Ang pambansang watawat ang kumakatawan sa Pilipinas at sa mga tao o mamamayan nito. Ito rin ang sumasagisag sa ating pagiging malaya. Tungkulin ng bawat Pilipino na igalang ito. Kaya naman, sa tuwing ito ay itinataas sa tagdan kasabay ng pag-awit ng lupang hinirang, ay nagbibigay pugay tayo rito sa pamamagitan ng paghinto, pagtayo ng tuwid, at pag-awit ng maayos sa pambansang awit. Paggalang sa karapatan ng kapwa. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng bawat Pilipino ay ang igalang ang karapatan ng kanyang kapwa. Laging isipin na tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos maging sa harap ng batas. Mahalagang maipakita natin ang pagpapahalaga sa ating kapwa sa loob ng tahanan, paaralan, opisina, sa mga pampublikong lugar o saan pa mang dako anuman ang kanyang kasarian, katayuan o kalagayan sa buhay. Kung ang bawat isa ay matututong igalang ang kanyang kapwa, tiyak na ang kapayapaan at kaayusan ng bansa ay matatamasa. Pagiging kapaki-pakinabang ng mamamayan. Tungkulin din ng bawat Pilipino na maging kapaki-pakinabang o maging produktibong mamamayan. Ang bawat isa ay may tungkuling maaaring gampanan sa pamayanang ating kinabibilangan. Ang mabuting edukasyon o sapat na pagsasanay ay kailangan upang maging kapaki-pakinabang ang isang tao. Sa kasalukuyan, tungkulin ng kabataang katulad mo na mag-aral ng mabuti upang malinang ang iyong mga kakayahan at kasanayan. Kung magagawa mo ito, malaki ang iyong pagkakataong makakuha ng maayos na trabaho sa iyong paglaki at hindi ka aasa sa iyong pamilya o sa ibang tao upang mabuhay. Sa ngayon, ang mga batang katulad mo ay maaaring maging kapaki-pakinabang kung kayo ay tutulong sa inyong magulang sa paggawa ng mga gawaing bahay na maaari na ninyong gampanan. Paggamit ng maayos sa mga pampublikong lugar o kagamitang pambayan.
Tungkulin din ng mga mamamayan na gamitin ng maayos ang mga kagamitang pambayan at maging ang mga pampublikong lugar tulad ng palikuran, parke at silid-aklatan. Mahalagang laging isipin ang kapakanan ng lahat ng taong gumagamit ng mga ito at hindi lamang ang sarili. Ang pagpapahalaga at paggalang sa mga pampublikong lugar o mga kagamitang pambayan ay makatutulong ng malaki upang magamit ang mga ito ng matagal at mapakinabangan ng marami. Pagsunod sa mga batas ng pamahalaan at pakikiisa sa mga programa nito. Ang lahat ng mga batas at programa ng pamahalaan ay mababaliwala kung hindi ito susuportahan ng mga mamamayan. Tungkulin ng mga mamamayang sumunod ng maluwag sa loob sa lahat ng mga alituntunin ng pamahalaan at gayon din tumulong o makiisa ng kusa sa mga proyekto at programa nito upang maging maayos ang ating lipunan. Ang simpleng pagsunod sa batas trapiko, ang pagtawid sa tamang tawiran, ang pagbabayad ng buwis, ang pagtatapon ng basura sa tamang lugar, at ang pagboto ng tama ay ilan lamang sa mga gawaing dapat gawin ng mga mamamayang Pilipino bilang pagsuporta sa ating pamahalaan. Kung ang mga ito ay magagawa, makikinabang ang bawat isa. Muli, narito ang mga tungkulin ng mamamayang Pilipino: paggalang sa watawat ng bansa, paggalang sa karapatan ng kapwa, pagiging kapaki-pakinabang ng mamamayan, paggamit ng maayos sa mga pampublikong lugar o kagamitang pambayan, at pagsunod sa mga batas ng pamahalaan at pakikisa sa mga programa nito. Bukod sa mga nabanggit ay narito ang ilan pa sa mga tungkuling dapat gampanan ng bawat Pilipino: pagiging tapat sa republika, pagtatanggol sa bansa, pagtulong sa kaunlaran at kagalingan ng bansa, pagtatanggol sa konstitusyon at paggalang sa batas ng ating republika, pagpapatala at pagboto sa araw ng eleksyon. Tandaan, kung ang kalayaan at karapatan ay maayos na natatamasan ng bawat mamamayan, ito ay makatutulong ng malaki upang makamit ng bansa ang inaasam-asam na kaunlaran. Muli, narito ang mga katipunan ng karapatan o Bill of Rights: karapatang likas, karapatang konstitusyonal o politikal, karapatang sibil, at karapatang pangkabuhayan. Ang panatang makabayan ay itinuturo at binibigkas sa paaralan upang mabigyang diin, lalo na sa bawat mag-aaral, ang ilan sa mga karapatan at tungkulin natin bilang mamamayang Pilipino. Maaari mo ring mapanood ang Panatang Makabayan Revised 2023 na nasa link sa description. Tukuyin kung aling uri ng karapatan ang ipinakikita ng sumusunod na mga pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga karapatang iyong pagpipilian: karapatang likas, karapatang konstitusyonal o politikal, karapatang sibil, at karapatang pangkabuhayan. At narito ang para sa bilang 1 hanggang 4. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, karapatang pumili ng lugar na matitirhan. Karapatang sibil. Bilang 2, karapatang lumahok sa mga produktibong gawain sa pamayanan. Karapatang pangkabuhayan. Bilang 3, karapatang pumili ng kursong kukunin sa kolehiyo. Karapatang pangkabuhayan. Bilang 4, karapatang magmahal at mahalin. Karapatang likas. Narito naman ang para sa bilang 5 hanggang 8.
Narito ang mga tamang sagot. Bilang 5, karapatang maipanganak, karapatang likas. Bilang 6, karapatang pumili ng relihiyon o pananampalatayang aaniban, karapatang sibil. Bilang 7, karapatang magsagawa ng malayang pamamahayag, karapatang konstitusyonal o politikal. Bilang 8, kalayaang pumili ng kandidatong iboboto, karapatang konstitusyonal o politikal. Narito naman ang para sa bilang 9 hanggang 12. Narito ang mga tamang sagot. Bilang 9, karapatang pumili ng hanapbuhay, karapatang pangkabuhayan. Bilang 10, karapatang mamuhay ng ligtas at malaya, karapatang sibil. 11, karapatan sa tungkuling pampubliko, karapatang konstitusyonal o politikal. 12, karapatang magkaroon ng ari-arian, karapatang sibil. At para sa bilang 13 hanggang 15. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. 13, karapatan sa edukasyon, karapatang pangkabuhayan. 14, karapatang maging ligtas ang sarili at tahanan, karapatang sibil. At 15, karapatang paunlarin ang sarili, karapatang pangkabuhayan. Suriing mabuti ang mga pahayag kung nagsasaad ang mga ito ng tungkulin o karapatan ng mga Pilipino. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Narito ang para sa bilang 1 hanggang 5. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, paggalang sa karapatan ng kapwa, tungkulin. Bilang 2, pagkakataong mabatid ang sumbong at paratang laban sa nasasakdal, karapatan. Bilang 3, pagkakaroon ng kalayaang maipahayag at makamit ang naisin at adhikain sa buhay, karapatan. Bilang 4, paggawa ng kapaki-pakinabang na gawain sa pamayanan, tungkulin. Bilang 5, pagsanib sa isang relihiyon o pananampalataya, karapatan. Narito naman ang para sa bilang 6 hanggang 10. At narito ang mga tamang sagot. Bilang 6, pagiging tapat sa republika, tungkulin. Bilang 7, pagkakaroon ng proteksyon laban sa double jeopardy, karapatan. Bilang 8, pagbabayad ng tamang buwis sa tamang panahon, tungkulin. Bilang 9, pagpapatala o pagpaparehistro sa panahon ng eleksyon, tungkulin. At bilang 10, paggalang sa konstitusyon at pagsunod sa mga batas, tungkulin. Kumpletuhin ang panatang makabayan. Maaari mong isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Sabay-sabay natin bigkasin ang panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.
Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.